Isang misa po sinasagawa ngayon sa Christ the King sa Libis, Quezon City bilang pagunita sa ika-7th anibersaryo ng kamatayan ng aktres na si Nida Blanca. At may live report si Dano Tingkungko. Dano? Igan, pasado alas 7 ng umaga ay bumisita sa Christ the King Parish si Kay Torres, ang anak ng napaslang na aktres na si Nida Blanca. Nag-alay sila ng misa sa ika-7th death anniversary ng kanyang ina. Isang maliwalas na Kay Torres ang namataan ng media dito sa Christ the King Parish. Umikot ang homily sa patuloy na pagtitiwala sa kabila ng pagtatraidor ng kapwa. Kahapon ay nakausap ng GMA News si Kay at sinabi niya hanggang ngayon ay wala pa ring linaw sa kaso ng kanyang ina. Kahit 7 taon nang nakalilipas mula nang mapaslang si Nida Blanca, ay labis pa rin ang pagdismaya niya at ng kanyang pamilya sa pag-usad ng kaso. Igan, sa mga oras na ito ay katatapos nga lang ng misa dito sa Christ the King Parish. Matapos naman ng misa ay tutulak si Kay Torres at ang kanyang mga kasama sa Loyola Memorial Park sa Marikina para bisitahin ang puntod ni Nida Blanca. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dano Tingkungko, nagulat po live mula sa Quezon City. Ano ba, sandali, sisimulan na ang programa para sa pagdiriwang naman ng ika-33 anibersaryo ng MMDA. At para sa detalye, may live report si Ian Cruz. Ian! Iba't ibang aktibidad nga hinanda ng MMDA para sa kanilang ika-33 taong anibersaryo ngayon. Unang-una sa lahat ang inaugurasyon ng MMDA Communications and Command Center. Pinagsama-sama na dito ang iba't ibang unit ng MMDA gaya ng Metrocall 136, MMDA Radio TV at MMDA Metro Base. Sa pagsasama-sama raw ng mga unit ng MMDA, mas epektibo raw ang monitoring nila sa traffic sa pangunahing lansangan sa Metro Manila, pagbabaha kung umuulan, pati na rin sa pagresponde sa mga emergency sa lansangan, kagaya na lamang ng mga aksidente. Mamayang hapon ay magkakaroon naman ng Metro Granado Productivity March sa World Trade Center sa Pasay City. Tamang-tama raw ito sa tema ng okasyon na nasa kamalayan ang kaayusan. Taong 1975, sa pamamagitan ng referendum ay nabuo ang Metro Manila na pinangasiwa noon ng Metro Manila Commission o MMC. Kalaunan ay naging Metro Manila Development Authority na ang tawag dito na mas kilala ngayon sa MMDA. Igan, ano mga sandaling buhat ngayon ay inaasahan itong pagdating ni Chairman Bayani Fernando na mangunguna sa selebrasyon. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz, nagulat po live mula sa Makati. Lumipad naman sa ere ang sapatos ni Chilean President Michelle Bachelet nang sipain niya ang football sa inauguration ceremony ng bagong stadium sa Temuco. Sa lakas ng sipa ni Bachelet, tumilapo ng 3 metro ang kanyang sapatos. Buti na lang hindi naman masyadong mataas ang takong ng kanyang sapatos. Ayon sa kanya, galing pa siya sa isang formal na okasyon kaya't hindi na raw siya nakapagpalit pa ng sapatos na pang-football. Muling bibida sa isang Victoria's Secret fashion show ang supermodel na si Heidi Klum. Ano naman kaya ang isusuot niya? Yan po ang balitang Hollywood. Talagang stunning pa rin ang mother model na si Heidi Klum kahit paanong simple ang isuot nito. Ang t-shirt at jeans halimbawa, dalang-dala ng kanyang playful attitude. Pero extra extravagant ang nilikhang attire para sa kanya ng Victoria's Secret para sa fashion show nito ngayong Disyembre. Lalo pati ere ito sa isang major network sa Amerika. Well, the outfits for the fashion show this year are very glamorous. They're all kind of beautiful, different eras of women. Ang isa sa mga tinutukoy ni Klum, ang lingerie na teternohan ng pakpak na pula. 10 feet lang naman ang haba nito, habang 6 feet naman ang lapad. Bagay na bagay ang kulay nito dahil ang fashion show ay ang taunang holiday lingerie show ng Victoria's Secret. Bukod dyan, ilang set pa ng lingerie ang nakatakda niyang irampa just in time for Christmas. Mga balitang aabangan ngayong araw, ang arraignment ni dating Justice Secretary Nani Perez sa 4th Division na Sandigan Bayan. Mga militante susugod sa St. Luke's Medical Center para manawagan kay Jokjok Volante na magsabi ng anilay katotohanan. Para makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang po ang GMA News Space On at isend sa 4627. At yan po mga unang balita sa umagang ito. Para pa rin sa mga nagbabagang balita, tumutok lang dito sa GMA. Mula sa tahanan ng katotohanan, sa ngalan po ni Rhea Santos, ako si Connie Sison. At sa ngalan ng bumubuo ng GMA News and Public Affairs, ang impila ng serbisyong totoo, mga igan, ako naman Arnold Clavio, itong unang balita.